Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, ito na naman si Senadora Amy Marcos, si Manang Amy. Akala niya hindi siya papatulan ng ilang mga mambabatas dito. Yan, nakatitikim na naman siya ng birada ngayon. Kasi itong si Amy Marcos, panay tanggol kay Inday Sara Duterte. Malinaw naman na si Sara ang nagkakamali dyan. Malinaw na may problema dito si Sara. Diba? Sa budget hearing, tanungin mo siya, para saan yung hinihingi mong pera? Anong isasagot? Pamimiloso po. 'Di ba? Tanungin mo siya ano yung specifics ng project na to. Pipilosopuhin ng mga mambabatas. Paano mo siya bibigyan ng budget? Tapos sasabihin ni Inday Sara, pinupolitika siya. Itong si Senadora Amy Marcos, magkaibigan niyang dalawa Beshi-beshi. At alam naman natin na si Senadora namamangkaya sa dalawang ilog. Gusto niya ma-retain itong suporta ng mga loyalista at the same time ma-retain itong suporta ng mga Duterte. O, todo tanggol na naman siya ngayon. Ituloy, pinatulan na naman siya ng mga mambabatas. Itong si Amy Marcos o sige, halaka ngayon, yari ka ngayon. Akala mo kahit kapatid ka ni PBBM, hindi ka bibirahin O sige, basahin muna natin ka-coffee. Itong statement muna ni Senadora Amy Marcos. Talaga lang mapagtanggol niya lang talaga itong si Inday Sara Duterte. Hinggil sa umano'y mga nasa Kongreso na gigil patalsikin si Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan natin dito ka-coffee, yung niluluto daw allegedly na impeachment complaint laban dito kay Inday. Kasi isa din sa vocal dito ka-coffee, itong si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasi ang ini-insist dito ni Castro na matibay na ground para ma-establish itong betrayal of public trust ni Inday Sara Duterte, which is a ground for impeachment. Diba? Kasi yan ang dahilan dyan para ma-impeach ang isang vice-presidente, ang isang presidente at iba pa pong high-ranking government official ay a betrayal of public trust. So dito, malinaw yung mga report ng COA, mga notice of disallowances, mga questionable paggastos sa confidential funds, hindi lang ng OVP, maging ng Department of Education na si Inday Sara mismo ang humahawak. So sinasabi ng mga mambabatas, matibay yung mga grounds na yan at pwede siyang ma-impeach. Actually noon, mga chismis lang yan na i-impeach siya. Pero ngayon parang tumitibay na kasi may grounds na para ma-impeach itong si Inday Sara Duterte. Siyempre, kailangan magtanggol ni ate mo, si Senadora Amy Marcos. Kailangan niya magtodo tanggol siya sa best friend niya. Sa kaibigan niya, kahit mali na, ipagtanggol niya pa. Ano sinasabi niya dyan? Ito, dalawa sila ni Inday Sara Duterte. Meron na siyang statement dyan ka-coffee. Sa mga nasa Kongreso, nagigil magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto nyong paglaruan ay ang demokrasya. Ayan big word ang ginamit niyang term dito, demokrasya. Ang iginanti sa kanya ng mga mambabatas ay demokrasya din Pinaglalaruan daw po nito mga mambabatas na ito na gustong ma-impeach Inday Sara Duterte ang demokrasya. Balikan natin yung term na yan na demokrasya later on. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan daw po yan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Wait lang, questionable na agad yun Paano kung si Erap, balikan natin yung kaso ni Erap, dahil hinalal siya ng taong bayan, hindi na siya pwedeng ma-impeach dahil hinalal siya. Biruin mo, tingnan mo itong argument ni Senadora. Kala natin matalino itong si Senadora Yung argument niya, dahil hinalal siya, hindi na siya pwede ma-impeach. Hindi ganun, ma'am. Diba? Kaya nga may provision ng impeachment sa ating saligang batas Pag nagkamali ka dyan, may paglabag ka dyan, may betrayal of public trust, at kung ano-ano pang kalokohan yan, pwede kang ma-impeach. Hindi porket binoto ka, hindi ka na pwedeng ma-impeach. Kasi yan ang kanyang argument dyan Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Again, yung rule na yan, hindi lang mag-a-apply kay Inday Sara Duterte yan. Mag-a-apply din yan mismo sa kapatid niya. Si Pangulong Bongbong Marcos din, itong mga provision ng impeachment, pwede rin mag-apply sa kanya yan, the other high-ranking government official, na hindi mo pwedeng i-justify dahil hinalal siya ng taong bayan. Paano kung may kalokohang ginawa? Hindi mo na pwedeng impeach dahil hinalal siya ng taong bayan? Hindi ganoon, ma'am. Mali itong argument na ito, Hindi katanggap-tanggap itong argumento ni Senadora. Isang pangahamak sa mga boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Wala kayong magandang argument dahil hirap na hirap kayong ipagtanggol si Inday. Alalahanin nyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million? Wow! What an argument, ka-coffee. Anong nangyari dito sa argument ni Amy Marcos? Naghahamon ba kayo sa 32 million? Totoo bang yung 32 million na yan
Until now ba? Sumusuporta pa yan? Ako hindi na. Parte ako dyan sa 32 million. Aminado naman ako dyan. Hindi na ako sumusuporta. Ikaw, bumoto ka ba kay Inday at until now, sinusuportahan mo pa siya o hindi na? Hindi na solid yung 32 million niya. Marami nang kumalas. At anong proof dyan? Yung pagbabagsak ng kanyang trust rating. Iba't ibang research firm nagsasabi na bumagsak ang tiwala ng taong bayan dito kay Inday Sara Duterte. Reminder ni Amy Marcos to ha. Alalahanin nyo ang tagumpay na naitala sa kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Is it a valid argument, Ka-Coffee, na nakapagtala ka ng malaking record? May maraming boto na itala mo, hindi ka na pwedeng ma-impeach? Nahalal ka, hindi ka pwedeng ma-impeach? Pangit yung ganyang argument ha. Walang merit yung ganyang argument. Sige. Pinatulan siya ng mga politiko dyan, ng mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Hindi pwede yan, ate. Pambansang ate. Isip kayo ng maganda-gandang argument, yung malakas-lakas, yung matibay-tibay. Ako, mas pumapanig pa ako dito sa sinasabi ng House of Representatives. Halimbawa ito, sinasabi ng mga kabayan, Amy Marcos's threat versus impeachment on attack on democracy. Yan, headline Ka-Coffee, nasa politico.com. Total, ang pinapagsangkalan din naman ni Amy Marcos dito ay demokrasya, binatuhan din siya. Yung mga banta mo sa amin, threat din yan, pag-atake yan sa demokrasya. Sige, ibinalik sa kanya yan. And ako, mas leaning ako dito sa sinasabi nito mga makabayan. Hindi lang makabayan ito, Ka-Coffee, ng ilang mga mambabatas dyan na gustong ma-impeach itong si Inday Sara Duterte kasi mas valid yung argument nila than yung argument dito ni Senadora. Members of the Makabayan Bloc, actually hindi lang sila, yung iba hindi lang magsasalita, alam natin yan. Makabayan Bloc lambasted Senator Amy Marcos for threatening those who are planning to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Hindi lang yan sila Makabayan, marami pa, Ka-Coffee. Marami ang sumusuporta sa plano na yan na i-impeach na talaga yan si Inday. At kitang-kita natin yan sa mga budget hearings. Inis na yung mga mambabatas dito sa tinatrato ni Inday kasi masyadong pilosopo House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro stressed that the impeachment is a democratic recourse for holding high government officials accountable for abuses of power. Exactly. Kaya nga may impeachment Kasi kung sumabit ka, pumalpak ka, inabuso mo yung kapangyarihan mo, pwede kang matanggal sa pwesto. Yan ay isa pamamagitan ng impeachment. Tapos, ang argument ni Amy Marcos, dahil hinalal siya, hindi siya pwedeng ma-impeach. Hindi ganun, te. Porkit hinalal siya ng 32 million, hindi siya ma-impeach. Hindi ganun, te. Anong classic argument yan? Mas matalino pa si Castro sa kanya dito Impeachment is a constitutional mechanism that serves as a recourse for the people against abuse of high government officials. It is an essential part of our democratic processes to ensure that leaders remain accountable to the people they serve, sabi ni Castro. Exactly. Tama tong sinasabi ni Castro dyan. And hindi lang nag-a-apply kay Inday Sara Duterte yan. Kahit kay PBBM, mag-a-apply yan. Gigil na ang taong bayan para malaman kung saan ginastos ang illegal na 125 million confidential fund ni VP Duterte. At dahil iniiwasan niyang sumagot ng matino sa mga mambabatas ay mukhang winaldas ito sa di dapat ayon na rin mismo sa COA, sabi po ni Castro. Correct. Tanongin mo si Inday dyan sa hearing, isa pa to si Gloria, sabi ni Gloria, 2023 pa yan, laid to rest na yan, itigil na natin yan, ipagpahiga na natin yung issue na yan. Hindi nga masagot ng mainam Yung COA report nga, sinabi 70 plus million dyan. Hindi tama yung naging paggastos. Hindi dapat doon ginastos. Reward siya ka nakakita. Nagbigay ng reward, gamot ang ibibigay mong reward. Nagbigay ng reward, grocery. Confidential funds yun, pwede ba yun? Diba? Nilusay talaga yung pera na yan. And COA report yan. COA notice of disallowance yan. Tapos sasabihin nyo, pinupolitika lang mga DDS na nakikinig sa atin. Pinupolitika ba yun? Sisihin nyo ang COA ngayon yan. Bakit ganyan yung report nila? Ang COA namumulitika? Castro stressed that threatening those who wish to exercise their right to hold officials accountable is a direct attack on democracy. Tumpak. Binato sa kanya yung demokrasya na sinasabi niya. Gabriela Women's Party List Representative si Arlene Brosas reminded that in a democratic country, citizens are allowed to ask the government about how public funds are spent.
Sa katunayan, si Vice President Sara Duterte mismo ang nagkait ng demokrasya sa kanyang naging asal sa Kongreso, kung saan ni isang tanong hinggil sa kanyang paglustay ng confidential funds ay hindi niya sinagot. Kung walang itinago, dapat ay handa siyang sumagot, sabi po ni Brosas. Exactly. Sabi naman po ni Raul Manuel ng Kabataan Party List, holding government officials accountable is part of democracy. Matagal nang napakaraming problema ang bansang Pilipinas. Dumagdag pa ang Vice Presidente na ginamit ang DepEd confidential funds para sa red tagging forum habang napakakonti ng naipatayong silid-aralan. Hindi niya nga masagot yan eh. Yung mga allegation na yan eh. Di kung allegation talaga yan, kung mere allegations lang yan, walang katotohanan yung mga yan, edi sagutin niya. Yun lang yun eh. Ang problema, wala ka talagang mapiga dyan kay Inday Sara Duterte, di ba? Ano yan? Tapos pinupolitika siya. Ito, si Inday, ano sinasabi niya dito? Meron din siyang statement. Ayan, basahin natin ka-coffee. Nagkaroon din po siya ng pahayag dyan. Sabi niya, sa palagay ko, hindi lang sanay. Ito, namimiloso po na naman ito. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Hindi rin. Yes, may mga ganyang mambabatas. Sa pagmomonitor natin sa kanila, may mga ganyang mambabatas na medyo unreasonable na. Pero sa case ni Inday Sara Duterte, bastos talaga. Hindi talaga siya sumasagot ng tanong na valid naman yung question. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan eh, kahit na sumagot naman ako. Hindi nga lang sa gusto nila. O ikaw ba gusto mo yung I forgo? Kung ikaw yung mababatas, tinanong ka about sa isang item, sa isang bagay, ang sasagot mo ay forgo? Diba, magugustuhan mo ba yan? Ikaw tong humihingi ng pera, ikaw tong humihingi ng budget sa Kongreso, tapos ganyan ang isasagot mo. Diba unacceptable yan? O sige, DDS, pagtanggol nyo pa yan. Tama ba si Inday dyan? Nanghihingi ka ng pera, hindi mo mapaliwanag ng mainam, saan mo gagastusin? Nanghihingi ka ng pera, historically, yung records mo, palpak ka gumastos ng pera. Hindi mo ginastos ng tama. O sabihin nyo, political attack niya naman yan. Kowa na mismo nagsabi dyan. Mali yung paggastos. Ikaw ba magbibigay ka? O. At isa pa, yung mga hinihingi niyang budget ay duplication ng function na ng ibang government agencies. O, kung tanggalin sa kanya yan, o anong palalabasin nila dyan? Ginigipit na naman siya. Tinanggalan na naman siya ng pondo dyan. Yan na naman ang palalabasan nila dyan. O. Saan ka pa? Diba? Very confident kasi itong si Inday eh. Di ba alam kung anong pinanggagalingan eh. O anong gusto. Diba? Gustong-gusto nyo talaga si PBBM. Ay nako, agawan na eh. Gustong-gusto na itong mga itong makaganti na talaga eh. Kaya gusto magpresidente na agad-agad eh. Actually, hindi nga magpresidente eh. Tanggalin daw si PBBM para agad sila nang makaupo. Ay nako, nananaginip kayo ng gising. Maghintay kayo sa 2028. Baka hindi na nga umabot si Inday sa 2028 eh. Ma-impeach na siya dyan eh. Dahil sa ugali niya eh. O siya, sige. Anong komento nyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa YouTube po kayo, baka di pa po kayo nakasubscribe, please click lang po ng subscribe. At yung notification icon ka-coffee, click nyo na rin po. At kung nasa Facebook naman, please like and follow para updated kayo sa ating mga bagong upload. Okay, magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!